Hindi basta't may mananalangin. Nauunawaan nila ang church planting. Nandun din sila sa similar na kalagayan. At sila, marami sila, ay mananalangin para sa iyo. Ikaw din naman ang mananalangin para sa kanila. Kung ganoon, ikaw magkakaroon ng bahagi sa kanilang church planting din. Yung bunga, may bahagi ka din sa gagawin nila. So maganda po yan, yung prayer for one another at the network. Di lang at the network meeting, outside of the network meeting. Dadami ang mananalangin para sa iyo. Then number 6 is strengthen their spiritual life development. Ganon din po ang ginagawa sa network meeting. Every network meeting, merong bahagi para palakasin ang espiritual na buhay ng bawat isa sa network. Kung minsan, akala natin, mga pastor, mga church planters, okay na ang espiritual na buhay nila. Lumalago patuloy. Pero kung minsan, chinek namin at nakita namin, karaniwan, hindi. Karaniwan, maraming mahina. So, kailangan may sadyang gagawin para palakasin ang espiritual na buhay. Kung stagnant lang, kung plateau na lang, di pwedeng hayaan. Kailangan bawat isa sa atin ay lumalago patuloy. Kung walang nagsasadya na tutulong dyan, malamang di masyadong lalago. So, ang gagawin natin sa network meeting, every network meeting, meron sadyang ginagawa para palakasin ang espiritual na buhay ng bawat isa. Coach, team leader, team members. So, bawat umaga ay para sa church planting skills. Anong gagawin sa church planting? And bawat hapon is for our spiritual life development. Mga gagawin para palakasin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Kung ganoon, yan ang magandang balance. Kung purong skills at mahina ang espiritual na buhay, mahirapan. Maapektuhan yung gagawin sa church plant, lalo yung mga personnel. Maraming ginagawa for spiritual development sa ibang ministries pero walang skills. So, ang kailangan para mag-plant ng church, skills, spiritual life development. Yan ang gagawin natin every network meeting. Nakatulong po sa akin sa personal na buhay ko, paglako po bilang isang manggagawa ng Panginoon, yung pong spiritual life development po na ginagawa natin sa BCP. Kasi doon po nangyayari yung paano ka po mag-meditate ng Word of God, saka po yung pong talagang yung talatang isa sa buhay mo, yung araw-araw na gagawin mo, yung po bang dapat na habi nga hindi tayo maging hearer lang ng salita ng Diyos, kundi tayo maging doers din po nito. Bago po kami napasama sa networking ng Bayanihan Church Planting under Philippine Challenge, ay napakahina po ng aming outreach Bible studies. May mga Bible studies kami, subalit hindi ito lumalago at karamihan ay sa mga bahay pa ng mga kapatiran. Ang regular attendance namin tuwing linggo sa church ay 60 to 70 bago kami ma-involve sa BCP networking. Sa aming pagsali at pagsisimula sa networking, 4 na barangay ang aming target. Gumawa kami ng 4 na team. Ang bawat team ay may leader. At ang kaanib o members ay 8 to 10 members bukod sa team leader. Naging inspirasyon po sa amin ang networking. At tuwing linggo ng hapon, masaya po silang tinitipon ng kanilang mga leader at masayang pumupunta doon sa mga barangay na amin pong tinarget. Alam ng buong iglesia ang gawain. May mga senior citizen kami na sumasama sa team bukod sa pagbibigay tulong finansyal.
Sa loob ng 6 na buwang networking, ang attendance po ng Sunday worship ng Mother Church ay umabot sa mahigit 100. Alam niyo po na challenge din yung mga kasambahay ng aming mga miyembro sumasama. Ang asawa na mahigit ng 5 taon na hindi nag-church, ang kanyang asawa na involved po sa team members, humahayo kung linggo, ngayon po, aktibo na sa church. Palakpakan po natin ang Diyos. At sa pagdami po nito na umaattend sa amin tuwing linggo, ang iba po ay nakaupo na sa labas ng iglesia dahil hindi naman po kalakihan ang building namin. Isang team ang hindi nakapagpatuloy, subalit ang 3 ay nakatapos ng 1 taong networking. Nagkaroon ng mga water baptism at ang 2 team na ito ay mayroon ng Sunday worship at mga regular activities. Patuloy pa rin sa mga OBS o Outreach Bible Studies, patuloy pa rin sa contact. Asama na po ang bagong miyembro ng iglesia. Ang mga team leaders, ang nagsisilbing mga pastor ng bagong kongregasyon, 2 church po ang naidagdag sa iglesia po ng Tanglao Evangelical Christian Church. Marami pong salamat. Purihin ang Diyos. Doon po sa inyong handout, doon po sa bandang dulo, nakalagay po doon, relationships are strengthened through these activities. Marami po tayong mga networks na natapos na, yung mga Bayanihan Church Planting Networks na natapos na, at ang sinasabi ng mga team leaders at coaches, Pastor, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang aming komunikasyon, tuloy-tuloy pa rin ang aming mga pagte-text, nag-encourage pa rin kami sa isa't isa, at meron nagtutuloy ng kanilang mga meetings kasi lumalim na ang kanilang relasyon. At ito rin po ay nagiging napakalaking tulong upang may pagpatuloy ang gawain kasi may mga tao na may mga partners ka na sa ministry. So relationships are strengthened through these activities. Meron pong interaction dyan po sa ating notes. Nakalagay po dyan, if you were a team leader, which aspect of the network meeting would be most beneficial to you? So, pwede po ba tayo magkaroon ng bahaginan sa inyo pong grupo ng tita-tatlo? Ay pagbahaginan po natin. Bawal uli sabihin lahat. Alam ko po lahat maganda, pili lang ng isa sa tingin nyo yung pinakamaganda para sa'yo. Sige po, gawin po natin. Please pause the video for 10 minutes. Malaking tulong sa akin yung network meeting kasi nakaka-encourage yung mga reports ng bawat isa. Kasama din doon natututo ko doon sa kanilang mga naging struggle at nag-grow ako sa area na yun. Nagkakaroon po kami ng sharing, tapos na ipag-pray po namin yung mga problema nila or kung mga pangailangan po nila sa kanilang church na inuumpisahan, na kanilang target area, yun po yung ipag-pray namin. Page 2 pa rin po tayo sa ating pong handout. Dadako po tayo sa actual results of Bayanihan Church Planting. Tingnan po natin ang number 1. Sabi po dyan, 60% of teams in a BCP network successfully plant a church after 1 year. At dumadalangin po ako na sa ating pong mga networks na sisimulan ay mas maging mataas pa ang ating pong success rate. Amen po ba? Amen. Number 2, an additional 20% from a church form a church after a few months extension. So, pagkalipas ng 1 taon, yung iba nakakapag-plant, meron pang natitira ng mga 20% after 2 or 3 years or after a year or 6 months. Sasabihin nila, Pastor James, yung church planting namin noon, sinimulan, ngayon, buo na, pumunta ka na sa aming church at dali mo na yung certificate namin. Hindi po kasi binibigyan ng certificate sa Bayanihan Church Planting kapag hindi nakapagtayo ng church. So, sabi niya, Pastor, dalawin mo na kami. Number 3, planters without coaching networks have only a 9% success rate. So, salamat sa Panginoon, meron pong ganitong kaparaanan na magkakatulungan tayo. Hindi 100%, hindi lahat ay
mag-plant ng church or magiging successful, pero malaki ang success rate kumpara sa kung walang coaching at walang networks, mas malaki ang mortality rate po natin. So, panalangin natin sa Panginoon na mas maraming pambunga. Nakatulong para dun sa extension ng church na nagkaroon kami ng mga outreach churches na nagpasimula ang network ay sa Timonan. Then nakapag-church planting sa mga iba't ibang bayan dito sa Quezon, tulad ng Impanta, ng Real at saka Nakar. Then nagkaroon din sa Marinduque at itong huli ay dito sa Lubi. Kaya malaking bagay yung Bayanihan Church Planting Network for the extension growth ng church. At saka po klarado, hindi mahirap, simple lang, contextualized in Filipino culture. So, kaya yung pong mga hakbangin ngayon ay nangyari po na makapagtayo ngayon ng isang bagong iglesia dito po sa Barangay Ungos. Nakapag-join ako sa BCP, nahamon ng church sa church planting at kapag plant kami ng church sa dako ng Hibanga, gayon din sa Masin ng Candelaria. At sa ngayon, kami patuloy na gumagawa at yung aking mga bagong miyembro sa Hibanga at sa Masin ay nakakatulong namin para makapagbukas muli ng panibagong church sa dako ng Lukban at saka sa dako ng Santo Cristo. Nakadalo ako ng monthly network meeting at ito ay nakatulong upang mapabilis ang aking kaparaanan sa pagtatayo ng Another Daughter Church. Ito po ay nakapagbigay ng sigla para po sila ay mahamon at sila po ay sumama na mag-church plant din po sa iba't ibang bahagi ng barangay dito po sa bayan ng Tayabas. Po. At yun nga po, nakapag-church plant po kami sa dalawang barangay, Barangay Dawigi po at saka po sa Barangay Nangka. Page 2 pa rin. So, siguro nagtatanong tayo, Pastor, sino ang pwedeng maging team leader namin? Who can serve as a team leader? Meron po nasulat dyan sa ating pong handout na 3 options. Kung sakaling nag-iisip, sino ang pwedeng team leader po ninyo kung sakaling mag-i-involve sa Bayanihan Church Planting? Number 1, a lay person with a job, and this is the best option na pwede natin gawin. Katulad ng ating pong patuloy na dinidiin kanina, mas mabuti, mas mahirap yata na yung may trabaho, tigilan ng trabaho, tapos mag-full-time. Mas mahirap kung mahanap ng ganyan. Meron din. Pero mas mahirap yung tao may trabaho, tapos pwede bang mag-resign, mag-full-time church planting. Pero on the other way around, mas maraming may trabaho na pwede pa rin maglaan ng panahon sa church planting. Tama po ba? Oo, may trabaho ng Monday to Friday, Saturday afternoon or Sunday afternoon. Kadalasan mga Sunday afternoon, humahayo sa target area. Ano ang benefit kung lay people? 1, mas maraming available, syempre. Kanina po, nung binilang tayo, sa 10, nagtaas ng kamay, 10 pastor na narito, pero tila malaki ang porsyento ng nasa ating grupo ngayon ay mga lay people. Mas marami ang pwedeng magamit at gamitin ng Panginoon ng mga lay people. And of course, sabanggit natin, kung lay people or kung may kapatid at member na may trabaho, mas matipid. Hindi natin kailangang pasweldohin. Meron po kaming isang church planting team doon po sa aking home church sa Darangan. At ang aming team leader ay si Kuya Mel Tuason, isang nagtatrabaho sa Unilab. So ganun ang aming pong ginawang hamon sa kanila. Every Sunday afternoon, tutungo sa target area. At ako po naging coach niya in the process. At pagkalipas ng isang taon, nakagather ng mga mananampalataya at tinignan namin yung aming gastos sa church. Kuya Mel, magkano ba ang ating nagastos ng church para sa atin? Nagulat po kami kasi halos wala kaming nakuha sa church. Kasi yung mga pamasahe, yung mga lay people ang sumasagot, yung mga merienda, yung mga lay people, yung mga sasakyan nila, pinagamit nila. So halos walang gastos ng church. So yan ang maganda kung mga lay people, pag unahamon niya, nagkaroon ng puso, nakita yung pangitain, pati bulsa kasama sa pagkakaloob at pagtatalaga sa Panginoon. Number 2, option. A full-time team leader, pwede rin, kaya lang malaking gastos.
So, maganda sana, maraming panahon. Mas marami siyang panahon na pwede i-google sa target area. Pero syempre, kailangan din ng malaking gastos. Number 3. Ito rin ang isang pwede pang i-consider. Kung meron kayong Bible School student, pwede rin siya ang maging team leader. Pag weekend ministry, Monday to Friday, pasok sa Bible School, Saturday, Sunday, siya ang pwedeng magmanguna sa ating church planting team. Ang maganda dyan ay nagbibigay ng balanse sa aral, ministry. Pero meron po tayong isang pagsasaalang-alang, nakalagay po dyan, a Bible School student is best when teamed with older church members. Mas maganda po yan. Kasi pag young people, ano kadalasan nakukuha? Nagiging contacts. Young people. Kapag binata, anong kadalasan nagiging contact? Mga dalaga. Pag dalaga, ano nagiging contacts? Di naman yata. It's either, kapag dalaga, maraming dalaga ang naakay, pero marami ding mga binata ang sumusunod. So, kapag may kabataan, kung Bible School student na kabataan, mas maganda sasamahan ng mga may sapat na gulang para naaabot natin yung lahat ng edad sa target area. Hindi na mga kabataan, naabot din natin yung mga may sapat na gulang at mga katandaan dun po sa target area po natin. The BCP training, pwede po babasahin natin sabay-sabayan. Yung pong nasa ibaba na number 3, go. The BCP training is specially designed to mobilize lay people. Yun. Yan ang gustong-gusto nating makita. Dahil nakikita natin na sa panahong ito, ay marami sa kanila ang ginagamit ng Panginoon para po magsimula ng isang gawain at makapagtayo po ng church. Let's go to page 3. Sino naman ang pwede maging coach? So, siguro po habang tinatalakay natin ay nasa isipan, sino nga kaya sa church namin ang pwede maging team leader? Now, sino ang pwede maging coach? Meron din tayong 3 options. At salamat sa Pilipinas, marami tayong pwede maging coach kasi marami tayong mga church planters sa maraming taon ng church planting movement sa Pilipinas. Maraming may karanasan sa church planting. So number 1 option that we have, a pastor who has planted a church. Yan, marami yan. Pwede ko po makita mga kamay ng mga pastor na nakapag-plant po kayo ng church. Yun. Yan. So, lang po nyo yung mga pastor na yan ang ating pwedeng maging coach. So, pwede nyo na silang tawagin ngayong coach. Number 2, a pastor whose church has multiplied. Kung hindi man nakapagsimula siya ng isang bagong gawain, pero yung kanyang iglesia na hinawakan ay nakapag-anak na rin. At least meron siyang karanasan sa proseso ng pagpapasimula ng isang gawain. Ang ayaw lang po natin ay maging coach yung isang tao na walang karanasan kasi paano siya makapagbabahagi nang wala siyang karanasan doon. So gusto natin may karanasan, at least sapat na karanasan sa church planting. And number 3, an experienced team leader. Yun, marami tayong yan din. So meron na tayong mga church planter before, hindi man pastor, pero naging matagumpay, naranasan ng church planting, pwede rin siya maging team leader natin. Si Ate Femi ay pwedeng coach. Yan. At marami din po sa ating kalagitnaan. Pwede po maging mga coach po natin. Meron po tayong interaction ulit. Who in your church might make a good team leader and a good coach? Hilingan ko po na ibahagi po ninyo sa inyong grupo. Pwede po ba? Bumalik sa grupo ng ating tatlo and ibahagi po ninyo sa inyong mong kagrupo. Let's pause the video for 3 minutes. Sino mga tao ang pwedeng maglingkod sa coach? Sino rin ang pwedeng maging team leader sa mga churches? Dagdagan po natin ang pag-iisipan ng mga tao. Diyan po sa inyong notes, sa page 3, meron po nakalagay na development of leaders for sustained church multiplication. Yan ang gusto nating mangyari. Yan ang gusto nating maghanap sa Pilipinas. Magkaroon ng church multiplication, sustained church multiplication. Amen po ba? Gusto natin hindi lang nagdadagdag ng mga churches,
Gusto natin yung mga churches talagang dumadami, nagmumultiply, at nasusustain. Pero paano kaya mangyayari? Ayan. By the way, ang Pilipinas po ay nakilala, pinakita sa atin kanina sa research na from 5,000, 1974, naging 51,000, naging nabalita ang Pilipinas. Nagkaroon ng ganyang klaseng paglago ng mga churches. Pero mas malaking hamon pa sa atin ay paano ito tutuloy-tuloy at paano lalo pa natin pagyayamanin at lalo pang magtutuloy-tuloy itong tinatawag nating church multiplication sa Pilipinas. Ang isang napakagandang pwedeng gawin at pwedeng nating ipapanalangin ay magkaroon ng multiplication at all levels ng paglilingkod. Halimbawa, sa bayanihan ay hindi lang kapag meron tayong church planter, sabi natin kanina, hindi natin siya pinapahayong mag-isa. Ito ay sasagawa ang church planting kasama ang kanyang team. So kailangan magkaroon tayo ng mga team members na pwede maglingkod sa isang church planting team nang sa ganon maraming na-expose, maraming nakakasama. Kung gayon, lalong pinapadamahan ng Panginoon ng puso sa gawain niya sa church planting ang maraming mga tao. So, hindi lang isa. At ang gusto nating makita, at ito po ay sinasadya natin, nasa sistema ng bayanihan, na itong mga team members sa susunod na cycle o sa susunod na taon, sila naman ang magiging mga team leaders. At marami tayong nakitang mga taong ganyan na dati team members lang, nag-serve as team members sa isang church planting team. Nung sumunod, sila na ang team leader. At gusto rin natin mag-develop sa area na yan. At ang mga team leaders na yan, sa susunod, hindi na lang magiging mga team leaders, sila ay magiging mga coaches. Yun. Katulad ni si Ate Virgie. Si Ate Virgie ay isang teacher, nagplant ng church sa Tolentino, sa Binangonan Rizal, sa Tayuman, kasama ang kanyang team. Nung nakaraang taon, siya ang team. Nag-celebrate sila ng 1-year anniversary ng kanilang church. Ngayon, yung kanilang church ay nag-target ng panibagong area at si Ate Virgie ay hindi na lang team leader, siya ay coach na ngayon. So, umaakit ng level. Nagkakaroon ng multiplication sa level na yan. Napakaganda kung magkakaroon ng ganyan. Then, magkakaroon ng hindi tayo magkukulang sa workers. Dadami. So, yung mga coaches magiging next time, sila ay magiging network facilitators. Katulad ni Pastor Adam. Si Pastor Adam nagsimula as team leader, naging coach, ngayon, nagpa-facilitate ng network sa Southern Leyte. Tulad ni Pastor Eli, nag-testify kanina, nagsimulang maging coach, naghawak ng network. Katulad din po ni Pastor James, naging church planter. At sa karanasan na yan, naging coach ng marami ring mga team leaders at nag-facilitate ngayon ng mga networks. So marami pong tao at marami tayong mga kapatid na nakita na nag-develop from one level to the next level. Napakaganda. At yan ang gusto natin mangyari. At yan ang gusto natin gawin dito po sa bayanihan. Pero may kulang pa yata. Saan manggagaling ang mga team members? Ano po sa palagay nyo? Saan pinakamagandang manggaling ang mga team members? Sa ordinary members?